Hallelujah, 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 Hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasaka lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawang. Lumago ang mga dawang at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tiga 100, may tiga 60, at may tigta 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang nais ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na mabunga. Pero iniisip din natin na ang buhay na mabunga ay yung taong pinagpala sa kayamanan. Pero hindi lamang ho doon nakikita ang pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi ho doon nakikita yung bunga ng buhay natin. Pwede ngang may pera ka nga, hindi ka naman masaya. Pwede ngang may malaki nga bahay mo, hindi naman kayo nag-uusap-usap, hindi naman kayo nagkikita-kita. Pero ang bunga ng buhay natin at nagiging masagana ang buhay natin, if we find fulfillment in what we are doing. At nagiging ganap ang buhay natin, nagiging ganap ang ating pang-araw-araw na pamumuhay at pagsisikap, kung alam natin ang salita ng Diyos ang gumagabay sa atin. Kaya 'di ba, kahit minsan kapos tayo, pero kung ang Diyos ay nariyan sa buhay natin, we feel fulfilled. At bilang mga Kristiyano, ang pagbunga din ng buhay natin ay nasa pakikinig din natin ng salita ng Diyos. Kung ang Diyos ang nasa buhay natin at ganap ang ating buhay dahil sa Diyos, tayo din ay nakikinig sa Kanyang salita. At ang Kanyang salita ang nagbibigay buhay sa atin. Ang Kanyang salita ang nagbibigay inspirasyon sa atin. Sa kabila ng mga problema at kinakaharap natin, hindi man perfect ang life, but God doesn't promise us a perfect life,
but God promises us a fulfilled and fruitful life. At yan ay sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Yan ay pakikinig at pagtiwala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi man perfect, hindi man madali, pero ang pangako ng Diyos, buhay na ganap. Kaya sana bilang Kristiyano, ang ating daan tungo sa kaganapan ng buhay na ito ay ating pagmamahal sa pakikinig sa kanyang salita. Tulad doon ng mga tao sa Ebanghelyo, sila'y maraming nakikinig sa kanya. Nagsisiksikan na, nagdadagsaan, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi siya maipit ng tao. Kaya ang ginawa niya, narinig natin sa ating Ebanghelyo, sumakay siya sa isang bangka at yung mga tao ay nasa dalampasigan na nakikinig sa kanya. Dahil sa sobrang dami ng nais makinig sa kanya, nais pakinggan ang kanyang aral at turo. At sana sa atin din bilang Kristiyano, ganin din yung pagnanasa natin. Ganon din yung ating pagkauhaw para pakinggan ang salita ni Jesus. Sapagkat ang salita niya ang nagbibigay kaganapan sa buhay natin. Kaya magandang imbitasyon po sa atin ito ngayon bilang mga Kristiyano, ang ating pagnanais na makinig sa kanyang salita. Hindi lang pag gusto lang natin, ano? Pwede nga natin sabihin, Lord, gusto natin makinig sa salita ng Diyos, kaso nga lang, pag-trip lang natin. Pag hindi natin feel, no, wala. Hindi rin naman siya na ganoon na weather lang o ang ating pagnanais na makinig sa salita ng Diyos ay depende sa kung feel lang natin. Dahil kung mahalaga ang Diyos sa atin, ninanais natin lagi na makinig sa kanyang salita, lagi. Parang kulang ang buhay mo, kulang ang araw mo kung wala ang salita ng Diyos na siyang iyong gabay araw-araw. Kaya maganda hong hakbangin, no, pasimula natin sa ating patuloy na paglalakbay sa araw na ito, ang pagnanais natin na pakinggan ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na nagbibigay kaganapan sa buhay natin, humuhubog sa puso natin. Amen.